purihin ka. Hindi dahil sa pagpapala, nais ko bigyan ka. Hindi dahil sa himala, nais ko purihin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, o Diyos, wala nang iba. Sa mapagpalang hapon, araw sa ating lahat, at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ito po ay continuation lamang ng Sunday Gospel, no, ng last Sunday, kahapon. At ito ay doon pa rin natin kukunin sa may Mateo, no, Kabanata 13, talata 24 hanggang 30, no? Matthew chapter 13 verse 24 to 30. Sabi dito sa Tagalog, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inisik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. No? So ito po yung salita ng ating buhay na Diyos. No? Isang mapagpala muli na araw po sa atin. At sa mga nagtatanong po, kung meron po tayong YouTube channel, meron din po tayong YouTube channel. Pero hindi pa ako pwede mag-live kasi kulang pa, no, yung ating mga subscriber. Kasi pwede ka mag-live lang sa YouTube pag meron ka ng 1,000, no, na subscriber. So medyo malayo-layo pa ang ating lalakbayin, no. So dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito yung Sunday Gospel at ito yung continuation, no, ng Ebanghelyo last week na tungkol sa the parable of the sower, no, yung parabola tungkol mga kapatid, no, yung talinghaga tungkol sa maghasik at yung 4 kinds of soil, no, yung 4 na uri ng nasikan ng binhi, no, yung sa batuan, yung sa daan, yung sa dawagan at yung may matabang lupa, no. Na sinabi natin na yung matabang lupa, ito yung mga nakikinig, no. Ito yung mga taong natuto, nagkaroon ng kaalaman, at yung kanilang kaalaman hindi na natiling kaalaman kundi ito ay kanilang inunawa, no. Kanila itong naunawaan sa pamamagitan ng kanilang mga naranasan, no. Kasi nga sabi natin doon is ang bawat na natutunan natin sa Panginoon, para ating ito maunawaan, ito ay ipararanas ng Diyos sa bawat isa sa atin, no. Kasi mas the more natin siyang mauunawaan ang isang bagay kapag ito ay ating nararanasan o ma-experience, no, sa buhay natin. So pagkatapos nyon, dahil meron na tayong pangunawa, hindi lamang dapat nating manatili yung pangunawa na yun, kundi dapat nating isabuhay, no.
O sabi nga is nagkaroon tayo ng wisdom o karunungan, no? Sabi nga yung wisdom is the application of knowledge, no? Ang pangunawa, sabi doon, nagbubukas ng ating isip, ng ating pananaw, ng ating puso, na ating maunawa ng mga bagay, at sa pamamagitan yon tayo ay dapat, ang susunod dun is magkaroon tayo ng yung wisdom, no? Yung karunungan na ipatupad yon, no? O isabuhay o isagawa yung lahat ng ating nauunawaan, yung lahat ng ating natututunan, no? Kasi kapag ganon, tayo ay magiging matabang lupa. Tayo ay anuman yung mayasik na bini o salita ng Diyos, ito ay tumutubo at ito ay namumunga. Kaya nga yung taong nananatili sa Kanya, sabi ng Panginoon, kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito ipagkakaloob sa inyo. Ibig sabihin, napakalaga yung pananatili, no, sa salita ng Diyos. At yung salitang yun, dahil mataba yung ating puso, no, sabi ko nga, in-explain ko, no, kung balikan nyo na lang po doon sa ating last week na in-share ko, na kapag matabang lupa, ito ay puno ng sustansya, no, ng nutrients, at anuman yung itatanim mo dyan is talagang mamumunga, no, tutubo, lalago at mamumunga, no, ng sagana, kasi nga dahil meron siyang sustansya. So dito mga kapatid, kasi nga ito ay bunga ng yung isinasabuhay natin, no? We become a living Bible. Tayo ay nagsasabuhay ng kanyang salita. Kaya ito ay nakikita, no, sa bawat isa po sa atin. So dito mga kapatid, sabi naman doon, ang maghahasik naman ay tagasik, no, ng mabuting bini. Pagdating naman ng gabi, ang ginawa naman ng kanyang kaaway, nagasik ding ng mapanirang damo sa triguan at saka umalis, no. Alam naman natin na kaaway ng kabutihan ay kasamaan, no. Ang kaaway ng mabuti ay ang masama. Ang kaaway ng liwanag is yung kadiliman, no. So kung saan man na inahayag ang mga mabuting balita, ay doon din naman yung kaaway na gustong sirain yung kabutihan, no. So may dalawang pwersa na nag-aaway, yung mabuti at yung masama. So alam naman natin na ang lahat ng mabuti galing yan sa Diyos, no. Lahat ng bagay na nanggaling sa Diyos, ito ay mga mabuting bagay, no. Pero siyempre ang gagawin ng kaaway, ito ang sisirain niya yung mabuting yon, no. Kasi ayaw niyang kaya nga nang nilikha ng Diyos si Adan at Eva, ang sabi ng Panginoon, perfect, no? Natuwa ang Diyos, sabi doon. Mabuti, no? Maganda yung ginawa ng Diyos. Pero ayaw ni Satan yon, no? Ayaw ng kaaway. Kaya nga gumawa siya ng paraan para yung magandang ginawa ng Diyos, yung mabuting nilikha ng Diyos, ito ay sumama, no? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakasala, no? Nandun yung deception, no? Na kung saan ay sabi ng Panginoon, makakain kayo ng lahat ng bunga sa halaman ng ito maliban sa isa, yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, no? Pero twinis ni Satan, no? So ginagawa niya is yung salita ng Diyos tinitwist niya, no? So kung hindi tayo founded sa Word of God, kung hindi tayo nagninilay, hindi natin pinag-aaralan yung salita ng Diyos, o wala tayong personal na pundasyon sa Panginoon, madali tayong madideceive, no? Kasi nga siyempre, pag in-explain sa iyo ng maganda, akala mo yun na, no? Tandaan natin, hindi lahat ng maganda ay talagang maganda, no? Sabi nga, hindi lahat ng mabuti ay tama, no? Pero lahat ng tama may tama talaga. No? So ano ibig sabihin, no? Kapag ang Panginoon ay gumagawa ng mabuti, yung kaaway is gumagawa rin ng masama, no? Ang purpose niya is daigin yung mabuti. Pero siyempre ang mapangingibabaw, ang palagi mag-prevail bandang huli ay siyempre yung kabutihan, no? Ganun talaga yun, no? So, ang purpose naman natin, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Para daigin, no? Para talunin ang
masama, no? So ganito yung situation, mga kapatid. Nagasik na mabuti yung mag-aasik na yon, at pagdating ng gabi, no, yung mga tulog na, ganoon ang kaaway, no, thief in the night, no, magnanakaw sa gabi, no. Ito yung demonyo talaga, no, kumikilos siya, no, kasi tahimik na no. Tulog na ang lahat, wala nang nagbabantay, sa salakay, no. Tawag doon is bantay salakay. Kaya nga may mga account sa Bible, kung alam lamang ng puno ng sambayanan na nanakawan o papasukin yung kanyang tahanan, siya ay magbabantay, no. So ginagawa ng demonyo is talagang bantay, no, babantayan, bantay salakay yung tawag doon, no. So may kita natin bakit yun ginagawa niya, no, yung kung saan tahimik, no. Minsan ganoon sa buhay natin, no. Yung kala mo tahimik, no, parang okay ang lahat, tapos bigla kang magugulat, no. Minsan nakakaano yan mas delikado, mas madelikado pa nga yung masyadong tahimik no. Yung masyadong peaceful yung buhay mo, no. Yung masyadong kampante ka, no. Yung parang sabi mo parang okay lahat. Sa totoo lang, mas yan pa yung nakadelikado kasi masyado tayo yung kumpiyansa ba natin, no? Sabi ay okay naman ang lahat Kaya siyempre dahil masyado tayong confidence, mga kapatid, hindi tayo naghahanda, no? Hindi tayo nagiging watchful, no? Hindi natin alam na sa time na yon na hindi tayo handa, doon aatake ang kaaway, di ba? Ganun yun no? Kaya nga nagasik ng masamang bini, gabi na, no? Yung tahimik na, wala na nagbabantay, tulog na kahit yung mga yung nagasik, tsaka yung kanyang mga alipin is mga tulog na no? So doon siya umaatake, no? Ganun sa buhay natin, kasi nagiging complacent tayo, no? Kasi kala natin okay na. Kaya nga sabi ni San Pablo, mag-iingat ang sinuman nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Kasi nga hindi mo alam kung ano pwede mangyari, no? Sa isang segundo, sa isang minuto, sa isang oras. Hindi mo alam everything pwede mag-change, di ba? Kasi nga ayun ang ginagawa ng demonyo no. So ang makita natin doon, sabi doon, no, isang gabi habang natutulog na ang mga tao, no. Siyempre pag sinabi mo tulog ka na, unaware ka na, unconscious ka na. Hindi mo na alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Kaya nga kung titignan mo, kahit yung mga alipin, nagtaka sila, no? Sabi nila dun sa kanilang amo, di ba mabuting mga binhi, mabuting mga trigo ang hinasik mo, bakit may mga masasamang damong tumubo, no? Pero alam na nagasik na yung kanyang kaaway, yun ang nagasik ng masama. Kasi bakit? Kasi lupa mo yun no? Kunyari ako farmer, di ba? Lupa ko yan. Alang-alang naman taniman ko ng masama yan. Kunya negosyo ko yan. Alang-alang naman na sirain ko yung negosyo ko, di ba? Hindi naman ganon. So sino ang sisira? Siyempre yung hindi mo kasama, no? Sino to? Marami, no? Kung titignan natin sa literal na pag yung kunyari kung may negosyo ka, siyempre yung yung kakompetensya mo, di ba? Amen. O kaya yung taong inggit na inggit sa iyo, no? Sisiraan ka, no? Gagawa ng mga kwento-kwento, no? Kapag hindi ka nag-prepare, hindi ka naganda, talaga namang masisira ka, no? So sabi doon, tumubo sabay, no? Kasi sinearch ko kanina yung masamang damo tsaka yung trigo, no? Ano ba yung pinagkapareho nila, no? Yung picture. Kasi kung titingnan mo, halos magkapareho lang no? Kasi nga siyempre kung sa isang pamilya lang sila no? Pamilya ng mga damo, di ba? At naman yung palay di ba? Yung palay kinakain yan. Pero kung titingnan mo, parang nila sila yan magkakapamilya ng mga damo. Yung kaso nga lang sa palay, kinakain. Ganon din yun sa trigo, no? So may mga damong pwedeng kainin, may mga damong lason, may mga damong parang mga talahib, no? Kahit yung mga
Yung mga damong talahib, no, hindi yan pwedeng kainin din ng mga ng mga baka, ng mga kalabaw, no? Kasi nga masyado siyang matigas at hindi talaga siya fit, no, para kainin ng mga kahit ng mga kalabaw, kahit ng mga baka, no. So magkakapamilya yan. So magkapareho. Bakit? Kasi nga ayun ang ginagawa ng kaaway yung deception. Hindi lang yung deception, tsaka imitator, no? Ini-imitate niya, no? O nagdi-disguise yan. O nagkukunwari, mapagbalat kayo o mga unyango. Di ba? Ganun yung gagawin Yung counterfeit, yung tinatawag, di ba? Merong original at meron din yung counterfeit, peke, no? May legit, may fake, no? May totoo, may peke, no? So ganun 'yun no? Ang gagawin lang naman ng demonyo, i-imitate, ika-counterfeit, no? Papalabasin na totoo, pero ang totoo hindi totoo, no? Amen. Papalabasin niyang totoo yung isang bagay kahit ito ay kasinungalingan, no? Kaya nga yung deception no? Yung temptation, mas madaling mas madali mong ma-recognize yung temptation. Pero yung deception, medyo pag hindi mo talaga tinitignan, no? At tulad yung nag-anniversary ang Toronto, meron silang display ng mga bulaklak, no? Marami talaga doon ng na akala nila totoo, no? Yung tanim na yon, no? Kasi talagang parang parang totoo talagang tanim no, yung bulaklak na yon. Pero pag nilapitan mo talaga siya at talagang sinuri mong mabuti at hinawakan mo siya, doon mo makikita ay peke pala, no? Pero kung hindi mo siya lalapitan, hindi mo talaga siya susuriing mabuti, malilinlang ka malilinlang ka. So ano yung ginagawa ng demonyo 'di ba? Lilinlangin, no? Habang tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang gagawin ng demonyo, iti-twist niya yung salita ng Diyos, no? Para maninlang ang tao, no? Para linlangin ang tao. Ganun yun ang purpose niya, no? Ini-imitate niya no? Sabi nga, kahit yung kahit yung mga demonyo, pwede ring magkunwari anghel ng kaliwanagan, 'di ba? So kaya nilang mag-imitate, no? So yun ang ginagawa ng kaaway no? Imitator, no? Deception, nagdi-disguise, nagkukunwari, no? So makita mo sabay silang nabuhay sa isang ground, no? Kunyari, sa isang mga religious organization o sa mga grupo, hinahayaan ng Diyos na tumubo pareho, no? Yung trigo tsaka yung masamang damo. Di ba? Kaya minsan may kita mo sa mga religious organization, walang perpekto no? Hindi lahat na naglilingkod diyan 100% mga perfect. O masabi mo okay, no? Kasi may mga iba yung motibo. Iba yung purpose nila, no? Yung iba naglilingkod dahil lang sa personal na hangarin o desire o motibo. O baka meron siyang nakukuhang benepisyo, di ba? Bakit siya naglilingkod? Dahil lang sa position. May mga ganun no? May mga ganyang nangyayari, no? Nang siya ang nasa posisyon, talaga namang buhos-buhos yung kanyang suporta, no? Sa gawain ng Diyos, no? Sa kanilang mga prayer groups, sa kanilang mga chapter. Pero nang nawala na siya sa posisyon, yung mga dinonate niya, kinuha niya. No, binaawi niya lahat ng kanyang mga dinonate, no? Ibig sabihin, yung puso niya hindi talaga para sa Panginoon, no? Yung puso niya lang naglilingkod lang siya dahil sa position niya, no? Dahil may position siya, kaya siya naglilingkod, no? Kaya nang nawala na yung position sa kanya, lahat ng inambag niya, lahat ng kanyang dinonate, pinagbabawi niya, no? Bakit? Kasi no, doon mo malalaman talaga yung sabi nga, you will know them by their fruits. Kasi kung titignan mo lang, parang parang totoo no? Parang totoong naglilingkod di ba? Pero you will know them by their fruits. Doon kasi malalaman no? Doon mo malalaman kung malusog, healthy ang isang puno kasi sa pamamagitan ng kanyang bunga, no?
Malalaman mo ng isang puno healthy kasi yung bunga niya healthy rin. Pero pag yung puno may sakit, mamunga man yan, hindi maganda yung bunga niya. No? May kita mo na yung kanyang bunga may sakit din. So anong ibig sabihin? Hindi siya mapakikinabangan. Pag kinain niya ng tao, yung prutas na hindi healthy, kasi nga may sakit yung puno, maapektuhan din yung pangangatawan ng taong kakain yun. No? Pero yung isang punong healthy rin yung kanyang bunga kasi nga sufficiente, no, sa nutrients na kailangan ng bunga, no. So pag kinain niya ng tao, lahat ng nutrients na nandoon sa prutas na yon, malaki ang magiging benepisyo sa katawan ng tao. Yung malaking magiging benepisyo. Pero ito may bunga, pero may sakit yung puno, no. Imbis makabenepisyo ka, makasisira pa sa katawan mo. So may kita mo yung pagkakaiba. Kaya nga sabi ni Lord, you will know them by their fruits. Hindi po yan sa ganda ng sinasabi, hindi po yan sa tagal ng paglilingkod, hindi po yan sa paporma-porma, hindi po yan kung naka side view o front view yung buhok niya, no? So hindi po yan yung basihan, mga kapatid. May kikita mo yan sa bunga. You will know them by their fruits. No? Maraming mahuhusay, maraming magagaling. No? Hindi po yan yung tinitignan ng Diyos. No? Kasi nga, iba yung paningin ng Diyos sa paningin ng tao. No? Sabi nga ng Panginoon, tumitingin kayo sa panglabas, pero si Lord tumitingin sa puso, no? Sa loob ng tao. Kasi nasi-search ng Diyos yung puso, no, kahit yung pinaka deepest part ng kalaliman ng kaibuturan ng puso ng tao, kayang abutin ng Diyos, no? Kaya niyang makita, no, yung laman ng puso, yung laman ng isip, yung motibo ng bawat isa po sa atin. Di ba? So, nangyayari doon yung deception di ba? Minsan kung saan ka nakikinig ng salita ng Diyos, doon naman may mga taong dadal sa tabi mo. Diba? Habang may nagpapayag ng salita ng Diyos, no, meron ding daldal sa mo. So ini-interrupt, no, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos. Habang may nagpapahayag ng salita ng Diyos, meron din nagpapahayag ng ng hindi maganda. Kaya nga ako, sinabi ko nga sa mga partner, no? Sabi ko, ako wala akong time, wala akong oras na malaman kung ano yung buhay nyo. Sabi ko, wala akong time para alamin ang mga buhay nyo, sabi ko sa mga prayer partner. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag lahat ng prayer partner, alam mo yung buhay nila, maapektuhan yung preaching mo maapektuhan yung pangangaral mo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi, paano? Kung yung topic na isi-share mo, tapos yung illustration mo, parang sabi mo parang pareho dun sa buhay ng sister o brother na umatin sa gawain ngayon. O so, siyempre ngayon, medyo mag-aalangan ka ngayon. Ano isi-share ko to? Baka sabihin naman ni sister, ni brother, pinipersonal ko sila kasi alam ko yung buhay nila. Diba? Pero kung hindi mo alam yung mga buhay nila, ano man yung lumabas sa bibig natin, panatag yung puso at isip natin na naipahayag natin yung gusto ng Diyos na ipahayag. Kasi bakit? Hindi natin alam yung buhay nila Hindi na pwedeng sabihin sa atin, Brad, pinipersonal mo ko. Ay, hindi. Paano mo masasabing pinipersonal ka? Hindi ko nga kilala buhay mo. Hindi ko alam yung buhay mo No? Kaya nga sa paglilingkod, no? Pag ang usapan is sa paglilingkod, yes, okay yan. Pero pag buhay na ng personal na nila na buhay, sa kanila na yan, no? As long as much as possible, ayaw ko nang alamin yung kanilang mga personal na buhay. Amen? At least hindi ma-compromise yung salita ng Diyos, 'di ba? Kung may tamaan ka man, malinis yung konsensya mo. Kasi bakit? Hindi ko alam buhay niyo 'Di ba? Pero kung alam mo yung buhay nila, ikaw mismo no? Nag-aalangan kang bitawan no? Lalo na kung yung tatamaan is yung giver sa gawain no? Yung magbibigay sa'yo ng LO mo
Baka umuwi kang luhaan, no? Amen, no? Baka umuwi kang luhaan. Oh, tapos yung pala'y magpapakain din sa'yo. Oh, hindi ka lang umuwing luhaan, walang pamasahe, no? O, gutom ka pang umuwi. So minsan, anong mangyayari? So may kita nyo, kapag sabi doon is, habang may nag-aasik na mabuti, yung kaaway mag-aasik din ng masama. Minsan ang sarap-sarap naman ng pagpupuri mo kay Lord, no? Nag-worship ka na, no? Nais ko purihin ka. Tapos bigla may kakalabit sa iyo, no? Sabihin sa iyo, Brad, may pansit dun sa baba. Brad, may bihon dun sa baba. Alam mo? Yeah. So imbes na mapabuti ka, may ginagamit talaga para mawala yung konsentrasyon mo sa paglilingkod. Alam niyo yung kabutihan dyan, yung masamang damo tsaka yung mabuting trigo, yung trigo, talagang ina-allow ng Diyos yan na magsabay, no? Kahit sa anong mga grupo, no? Sa mga religious group, normal yan no? Pero talaga diyan na kahit anong tagal na sa gawain, talagang matagal na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi pa rin talaga nagbabagong buhay. Alam niyo, blessing pa rin sila Blessing pa rin. Alam niyo kung bakit? At least kasi sila yung ginagamit ng Diyos para tayo ay hasain. No? Para tayo ay hubugin. No? Ang maganda doon, tayo yung hinuhubog. Amen? Totoo naman yun di ba? Pag sabi mo, pag humingi ka nga sa Diyos, Lord, dagdagan mo yung aking yung patience ko, Lord. Padadalang ka ng Diyos ng yung mga taong ang hirap pagpasensyahan. Yung talagang may inis ka. No? Lord, bigyan mo ko ng self-control. Sinong gagamitin ng Diyos? Ito yung mga masasamang damo sa paligid mo. No? Ito ang mga masamang damo sa paligid mo. Ito yung gagamitin ng Diyos para magkaroon ka ng self-control. No? Pag sinabi mo, Lord, bigyan mo ko ng pusong mapagmahal. Yung mga taong hindi ka mahal-mahal, ibig sabihin, blessing pa rin yun no? Kasi pag matabang lupa ka, sabi ko nga, nagkakaroon ka ng pangunawa no? So naunawaan mo ngayon, itong mga taong to, nandito to para hubugin ako. No? May plano ang Diyos dito. No? Kasi gusto ng Diyos na magbago, yung proseso ng pagbabago sa buhay ko, no? Tumatag ako. Ganun yung magiging yung pangunawa mo di ba? At least ikaw yung hinuhubog, no? Hindi, at least ikaw yung trigo, hindi ikaw yung masamang damo. Amen. So may kita natin doon kasi nga sa totoong sitwasyon, di ba? Ngayon kasi kapag ikaw farmers, no? May mga na diyan may mga chemical na pamatay ng mga anong klaseng damo. Yung kanya nagtatanim ka ng palay, di ba? May mga tutubong mga damo diyan. So iba-ibang klase mga ang tawag diyan mga peste. No? Pag sinabi mong peste, hindi lang yan sa insekto, hindi lang yan kuhol, no? Kahit yung mga damo, peste rin yan. Pag sinabi mong peste kasi, ito yung mga sumisira, no? Ito yung nanggugulo. No? Ang purpose niyan is manira. No? Yung tawag diyan is peste, no? So hindi lang yan insekto, hindi lang yan kuhol, yung mga masasamang damo. Pag ang pag-uusapan is farming, pagtatanim, ang tawag diyan mga peste yan. No? So may mga chemical na binibili diyan para mapatay, no? O, may na diyan ginagawa, no, para kung paano ito matigil, no? Mapatay itong klaseng mga damong ito na sumisira sa palay. So ano mangyayari? Ganito kasi niyan, no? Ito yung masamang damo, ito yung trigo. Nasa iisang lang yan, nasa isang lupa, no? Ang purpose ng masamang damo, no, kung kayo po ay magsasaka, kapag kunyari sa atin sa Pilipinas, 'di ba, palay no? Wala namang masyado, ewan ko kung may nakatanim ng trigo sa Pilipinas, more talaga is palay, no? Kapag may mga damong tumubo diyan, masasamang damo, anong mangyayari?
Itong mga masasamang damo, ito yung aagawin nila yung sustansya ng lupa, no? Yung abonong ibinibigay mo na para lang dapat doon sa palay na tinanim mo, ang gagawin ng mga masasamang damong ito, aagawin nila yung nutrients, yung abono na para sana doon sa palay. So ano mangyayari sa palay? Mangangayayat. Di ba? No? Mangangayayat, maapektuhan yung kanyang grow, yung paglago niya. Hanggang bandang huli, hindi siya mamumunga ng sagana, no? Apektado siya. So itong gagawin ng masamang damo. No, kukunin niya yung mga sustansya. Tapos ang mangyayari diyan, yung mga masasamang damo, yun ang lumalaki. No? Kinukuha nila yung sustansya na para dapat sa palay, no? Ganun ang ginagawa ng mga masasamang damo. Kaya nga gusto ng Diyos tayo ay maging matabang lupa. Bakit? Kasi yun ang gagawin ng demonyo no? Lahat ng sustansya, ano ba yung sustansya? Kaya nga dapat maging tayo spiritual nourishment, yung salita ng Diyos, yung pagpupuri, yung pagsamba, yung pananalangin, di ba? Yung pag-intercede natin, mga yan spiritual nourishment, no? Tutulong sa ating spiritual na lumago, tumatag. Yan. So anong gagawin ng demonyo? Yung desire mo, yung sustansya yung gustong agawin sa iyo. Di ba? Padadalan ka ng mga kabalisahan, ng mga problema sa buhay, di ba? So madidistract ka ngayon, no? So imbis na magkaroon ka ng spiritual nourishment, ang nangyari sa iyo naging spiritual malnourished. Kaya maraming mga malnourished sa spiritual Pag sinabi mo malnourished, kulang ka sa nutrients yung katawan mo. Pag kulang ka sa nutrients yung katawan mo, sa physical lang anong mangyayari sa iyo? Madali kang dapuan ng karamdaman. Madali kang dapuan ng sakit. Bakit? Kasi humihina yung immune system mo. Yung immune system mo, yun ang unang maapektuhan. Yung immune system natin, ito yung depensa ng katawan natin. Sa lahat ng klase ng mga viruses, sa lahat ng klase ng karamdaman na gusto tayong pasukin, no? So, dahil kunukulang tayo ng nutrients, nagkakaroon ng deficiency ng nutrients sa katawan natin, humihina rin yung mga defense ng katawan natin, yung mga immune system natin, yung mga warrior ng katawan natin. 'Di ba? The more na nagdi-deficit yung nutrients sa katawan natin, the more tayong dadapuan ng maraming sakit. Ano ibig sabihin yun? Ano ba yung sakit sa spiritual? Kasalanan. Di ba? Akala mo wala kang, minsan sa katawan natin, akala mo wala kang sakit, no? Pero nagpakonsulta ka, nagulat ka, uy, may sakit ka pala. Di ba? Nagulat ka, uy, may cancer ka na pala. Uy, malala na pala yung karamdaman mo. Paano mo nalaman nang nagpakonsulta ka? Malala na pala. Sa spiritual, ganun din. Kasi kung ano nangyayari sa physical, ganun din sa spiritual, magparallel yan. Di ba? So, minsan ganun So, kung hindi natin binabantayan yung sarili natin, no, inaagaw yun Yung sustansya na dapat para sa atin, ano yun? Yung mga pagpupuri, yung pananalangin, salita ng Diyos, pagninilay ng salita ng Diyos. Mga nutrients yan na kailangan ng spiritual na buhay natin. Pero ang gagawin, itong mga masasamang damo, sisirain yung paglilingkod mo. Ito yung mga panira sa buhay. No? Ito yung mga gagamitin ng demonyo para masira yung paglilingkod po natin. No? Ito yung gagamitin Kaya nga sabi doon is, ito ang tawag doon is, kung sabi ko nga, yung masamang damo, ang tawag diyan peste. Panira, para sirain. No? Yun ang pinaka-purpose yun di ba? Kaya nga masama, mabuti. Ang purpose ng masama, talunin yung mabuti. Ang purpose ng mabuti, talunin ang masama. It's parang ngayon, tag of war yan. Tag of war. No? Kung may hina-hina ka, matatalo ka.
No? Kaya kailangan natin yung lakas na nagmumula sa Panginoon, yung lakas na galing sa Panginoon. Kaya nga sa buhay natin hindi lang yan sa sa mga religious na kahit sa pang-araw-araw natin na buhay, na pamumuhay, yan battle yan Pag mahina-hina ka, matatangay ka ng mundo Madidisib ka ng mundo Sabihin ng iba, wala, sayang yung paglilingkod mo. Tingnan mo yung iba, hindi naman naglilingkod sa Diyos. Ang gaganda ng buhay nila. No? Ang sarap-sarap ng buhay nila, nakakain nila lahat ng gusto nila. Ikaw, tingnan mo, tagal mo na naglilingkod sa Diyos hanggang ngayon. No? Puro ka lang window shopping, hindi ka makapag-shopping. Amen. Kung wala pa magyayaya sa'yo, hindi ka pa makakakain ng masarap. No? Minsan gaganon ka ng demonyo Yeah? So medyo minsan mapanghihinaan ka ng loob No? Kasi minsan yung mga tao dapat na inaasahan mo mag-i-inspired sa iyo, magpapalakas sa iyo. Yung pa yung unang di ba? Yung pa yung unang nagpanghina sa iyo. So may kita natin doon mga kapatid. Ang purpose kasi ng yung ang ginagawa ng mga masasamang damo, inaagaw. Yung abono na ibibigay mo dun sa sa palay, sa atin sa Pilipinas sa palay, kaagawin ngayon yun. So bakit sabi ng may-ari, wag bubunutin, Hintayin na lang ang anihan saka bubunutin. Uunahing bubunutin yung masamang damo bago yung trigo. Kasi kung titingnan niyo kung sa atin lang pag nagtatanim ka sa palay, yung mga masasamang damo, ang tataba ng mga ugat niyan Tapos kumakalat pa yan Kunyari ito yung trigo, ito yung palay, ito yung ugat ng palay. Ang gagawin niya yung masamang damo, nakapatong pa yan Minsan parang pinupuluputan niya yung yung ugat. Yung ugat ng palay, nakapulupot pa yan Kaya pag hinatak mo yan, pati yung palay madadala. So anong mangyayari yun? Patay. 'Di ba? Ganun ang demonyo no? Grabe minsan yan, sa amin yan, yung mag-ugat. Yan. Yeah? Kasi sabi nga, yung kasalanan, kapag hindi, una yan, lang, yung desire, di ba? Yung nagnasa ka, yung nasa mong masamang yan, pag hindi mo naiwaksi sa buhay mo yan ay mag-uugat. Pag nag-ugat na yan, yung kasalanan sa buhay natin, mahirap nang tanggalin yan. Di ba? No? Tayo mo yung bisyo, patikim-tikim lang. No? Bandang huli, wala na, nagbisyo na. So, mahirap na siyang tanggalin. Kasi nag-uugat na siya No? Pag mas grabe yung ugat niya, kaya niya nang patayin yung mga ibang klaseng tanim. No? So, may kita nyo, pag tinatalo niya the more na mas lumalaganap yung ugat niya, mas marami yung pwedeng niya maapektuhan. So kaya nga ang sabi ng Bible, yung kabuuan talaga ng yun is napakalaging pakikinig yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung meron kang matutunan, at sabi ko nga, yung mga natutunan natin, kung hindi mo yan naunawaan, wala po yung kwenta. Kahit ang dami mong alam, kung hindi mo naman nauunawaan yung alam mo, wala pong kwenta yan. Kasi paano mo i-apply ng tama ang isang bagay kung hindi mo siya naunawaan? No? Pag mali yung interpretasyon mo, pag mali yung pangunawa mo sa isang bagay, sigurado yung application mo, mali rin. Hindi pwede na mali yung interpretasyon mo, mali yung pangunawa mo, yung aplikasyon mo, tama. Uy, tsamba yun. Di ba? So, hindi kung mali yung interpretasyon mo, mali yung pangunawa mo sa isang bagay, sigurado na yung gagawin mo mali rin. Kaya nga sabi, nagkakaroon tayo ng wisdom. Kasi nga, sabi ko doon, yung last natin na topic is, ang Diyos kasi, yung mga natutunan natin, na salita ng Diyos, ipaparanas ng Diyos sa atin yan. Para maunawaan natin. Kasi hindi mo pwedeng maunawaan isang bagay pag hindi mo siya naranasan. No?
Sinungaling yung nagsasabi na, naunawaan ko yan, pero tanongin mo, naranasan mo ba? Bago mo sabihin na naunawaan mo isang bagay, dapat maranasan mo siya. Kasi nga, pag naranasan mo siya, doon mo talaga siya mauunawaan. Yung sa'yo lang knowledge, alam mo lang, yun, yung magiging epekto. Pag ginawa mo yun, yun ang magiging epekto. Mayroon ka lang knowledge. Pero yung pang-understanding, dumarating talaga yung pag naranasan mo. Diba? Katulad yung mga anak, sinasabi ng magulang, mag-aaral kayo mabuti. No? Huwag kayong mag-aasawa muna. O, kailan nila naunawain sinabi mo? Alam naman nila yun eh. Yung halaga ng pag-aaral, alam nila yun. Alam din nila yung muna, ayusin muna yung buhay bago mag-asawa. Alam naman nila yun eh. O, pero no, makikita mo nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, dumami yung anak. Lalapit sa magulang. Sasabi niya, Nay, ngayon ko lang po naunawaan. Doon lang talaga kasi dumarating pangunawa. Alam mo. Pero yung pangunawa, dumarating talaga pag naranasan mo na. Sasabi mo, ay totoo nga pala yung sabi ng nanay ko, totoo yung sabi ng tatay ko, yung pangaral ng tatay ko. Bakit niya nasasabi yun? Kasi naunawaan yan eh. Natutoo. Bakit niya sabing natutoo? Yung sinabi ng nanay, yung pangaral ng magulang niya. Kasi naranasan yan eh. Diba? Diba? Kahit nga yung sabi, may mga tao, diba? Pag may namatayan, sasabihin mo, I feel you. Nararamdaman kita. Alam mo sa totoo lang, sabi ng yung sociologist, psychologist, sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin na I feel you. Na nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Kasi bakit? Magkaiba kayo. Diba? Iba yung, kunyari, sa magulang o sa kaya kapatid mo o kaibigan mo, pareho kayong nawalan ng kapatid, pareho kayong nawalan ng magkaibigan, pareho kayong nawalan ng magulang, hindi mo pwedeng sabihin, I feel you. Kasi bakit? Iba kasi yung banding nyo eh. Iba yung banding nila ng kaibigan niya, iba rin yung sa iyo eh. Iba yung pinagdaanan nyo, iba rin yung pinagdaanan niya. Hindi magkapareho yun. Diba? Kaya sa iba sabi doon, minsan parang feeling na parang sagutin ka, no? Really? Sigurado ka? Nararamdaman mo yung nararamdaman ko? Kasi hindi naman magkapareho eh, no? Hindi magkapareho yung sitwasyon nyo. Kahit sabihin mo pa, pareho kayong namatayan ng kaibigan, pero iba yung pinagdaanan nyo eh. Iba yung banding nila, iba yung experience nila, iba yung sa experience mo. Di ba? Kaya nga, doon tayo nagkakaroon ng lumalawak yung pangunawa natin. Kasi doon natin maunawaan, iba-iba ang experience ng tao. Hindi ibig sabihin na ito yung naranasan mo, ito yung solusyon mo sa problema mo, hindi ibig sabihin, ito rin ay applicable din sa isang tao. Hindi pwedeng ganun. Kahit nga yung sa sakit niyan tiyan di ba? Merong hiyang sa diatabs, pero yung iba mas hiyang sa loperamide, loperamide, di ba? Kahit sa gamot nga hindi pwedeng ito okay to sa akin, sa iyo. Pero sa kanya hindi. Kasi yung gamot kunyari, na sakit ng ulo, sa iyo okay yung medical. Sa kanya, pag umiinom siya ng medical, natatais siya. Iba yung epekto. Hindi, kaya nga, magkakaiba. Kahit nga sa pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin na pareho, lahat tayo tinawag ng Diyos. Pero yung treatment, no? O yung deal, yun tawag nun. Yung pag-deal ng Diyos sa bawat isa sa atin, iba-iba. Kasi bakit? Iba-iba ugali natin. Iba-iba yung background natin. Iba-iba yung pinanggalingan natin. Kaya yung dealing ng Diyos, iba-iba rin. Kahit nga sa magkakapatid bawat magkakapatid, iba-iba ang ugali. Kaya nga iba-iba rin yung dealing ng magulang. Sa panganay, sa ikalawa, sa bunso. Kasi iba-iba ugali niyan Hindi pwedeng pare-pare yung pag-deal mo. Di ba? So, ganun din Kaya sabi dun, yung masamang damo talaga, sisirain No? Kaya napakalagay yung yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yung uunawain talaga natin siya. At hindi lang natin siya unawain, isa sa buhay talaga natin salita ng Diyos.
Kasi hindi natin siya mauunawaan talaga kung hindi natin siya isa sa buhay. No? Parang ano yan, parang sabon na binili mo. Hindi mo makikita yung epekto ng sabon na binili mo kung hindi mo siya gagamitin. Mapoprove mo lang sa sarili mo na epektibo itong sabon na binili mo. Bakit? Kasi ginamit mo. Yan yung salita ng Diyos. Kaya tingnan mo, ang kagandahan yun mga kapatid, simple lang eh. Darating ang time, may judgment ng Diyos eh. Yeah. Alam niyo, isa lang yung aking panuntunan sa paglilingkod. Walang makakasira sa iyo kundi yung mismong sarili mo. Ba? Hindi sila makakahanap ng butas kung hindi ka gagawa ng butas, kung hindi tayo gagawa ng butas. Kasi walang ibang sisira sa atin. Tayo rin mismo eh. Kahit magsinungaling pa sila against sa iyo, against sa atin, the truth will prevail. Mananaig pa rin yung katotohanan eh. Di ba? Kahit anong sirang gawin nila, kahit anong naibagsak ka sa paglilingkod, alam ng Diyos puso mo. Diba? Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Kaya pagdating ng araw, doon malalaman yung mabuting trigo at yung mga masasamang damo. No? Sabihin ko nga, blessing pa rin yan mga kapatid. Hayaan mo lang yung mga taong yan. Ginagamit pa rin yan ng Diyos para tayo hubugin. No? Diba? Para makita mo. Diba? Pag nakita mo yung tao, ay, ang pangit pala ng ano, no? Pag yung madaldal ka, no? Pangit pala. O, tayo nakikita mo, no? Ay, pangit pala pag yung nakikialam po sa buhay ng mga buhay. O, nakikita mo, ay pangit pala yun. Bakit mo nasabing pangit yun? Kasi nga, nakikita mo sa ginagawa ng iba eh. O, kaya nga sabi doon, kunin mo yung mabuti, itakwil mo yung masama. Kaya yung mga tao sa paligid natin, yung sinasabi ng Bible, medyo masamang damo, blessing pa rin yan eh. No? Sabihin mo, ayaw ko maging katulad nito. Kasi bakit? Kasi hindi maganda eh. Di ba? Hindi maganda yung nangyayari sa buhay nila. Kaya makikita natin dito mga kapatid, no? Sasabihin ng taga, ipunin muna ninyo mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. So, titipunin niya ng Diyos eh. No? Kaya nga sabi ni San Pablo, ang bawat paglilingkod natin, hindi nasasayang. Alam ng Diyos yan, nakikita po ng Diyos yan. Alam niyo sa totoo lang yung mga tao, alam nila yung paglilingkod natin eh. Minsan hindi lang yan nagsasalita, pero alam nila. Alam nila yan kung sino yung mga totoong naglilingkod sa Diyos. No? At alam din nila yan kung sino yung sa lang, daldal lang. Alam yan, totoo. No? Alam yan ng ang mga brother ng ating mga kapatiran, ng ating mga brother and sisters sa gawain, no? Sa kasama natin na naglilingkod sa Diyos. Alam nila yan. No? Hindi mo na kailangan i-share pa yung buhay natin. Kaya nga may account sa Bible eh. Hayaan mo na ang ibang tao ang mag-testify tungkol sa iyo. Kasi hindi mo naman kailangan sabihin kung anong ginawa mo eh. Diba? Kasi may taong gagamitin ng Diyos na magpapatunay ng ating paglilingkod sa Diyos. So, yun lamang ang gusto po ipabot ng Diyos sa atin. No? Kung titignan natin yung trigo tsaka masamang damo, magkapamilya yan. No? Pareho lang silang uri ng damo. Kaso nga lang yung trigo o kaya yung palay, o sa atin sa Pilipinas, no? Pamilya rin ng damo yan. Kaso ito lang mabuti kasi nga nakakain ng tao, nagbibigay benepisyo sa tao. Itong masamang damo, wala talaga. Di ba? Pero ang ginagawa niya is imitation. Kasi nga magkapareho eh, pareho silang damo eh. Ini-imitate niya eh. Nandun yung deception. Kaya kung hindi tayo wala yung gabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin, kaya nga sabi ng Bible, even the elected will be deceived, sabi doon. Sa huling araw, sabi doon. Even the elected. No, kahit yung mga pinili, hinirang ng Diyos, madideceive. Kaya nga napakalaga yung banal na espiritu na nanatili tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos at ang Diyos iisa eh. Di ba?
Kaya kailangan tayong manatili sa Panginoon, manatili sa kanyang salita. Kasi huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. No? Ano lang yan pupunuin lang ng karunungan, pupunuin lang ng kaalaman yung utak natin. Huwag tayong depende dyan. Sabi nga, in all your ways acknowledge Him. No? Trust in the Lord, sabi doon. Kaya mga kapatid, no, sa araw po ito po yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. No? Nawa pagpalain tayo ng Diyos sa buong linggong ito, sa Sunday Gospel. Sa pangangaral po natin ng mga salita ng Diyos, sa buong linggong ito ay tayo po'y samahan ng Diyos na nawa ay pagpalain, no? Ang bawat makikinig, tatanggap at isasabuhay ang salita ng Diyos, nawa ipakita ng Diyos na kanyang salita ay makapangyarihan, na kayang baguhin ang ating pong mga buhay. No? So, nawa patuloy po tayong magpakatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hayaan po natin yung mga tao sa paligid natin, kung sila man ay hindi seryoso sa paglilingkod nila sa Panginoon, kung sinisiraan man tayo mga kapatid, tandaan natin na sa pagdating ng araw, ang Diyos ang siyang hukom, no? Siya ang Diyos na nakakaalam ng bawat ginagawa natin para sa Kanya, no? So God bless po mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless us all. Hallelujah.